Gaya ng inaasahan, isang matinding bakbakan nga ang natungayan natin sa Game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs, na at the very last minute lang talaga nagkaalaman kung sino ang panalo with a dagger shots from Jalen Brunson. Pero ano nga bang nangyari sa Spurs sa Game 1? At ano ang mga dapat gawin nito para manalo sa Game 2? Tara, pag-usapan natin yan mga brad. Though, at the last very minute lang talaga ang nag-decide sa panalo ng Knicks over Spurs, ay marami talagang mga naging butas at struggle sa kampo ng Spurs. Unang-una, si Wemby is very below his superstar outputs, kung saan he shots only 28.6% with 6 of shooting from the floor in Game 1, with only 2 of 9 from 3. Napakababa talaga nun. Tapos, may 6 turnovers pa siya. Tapos, 5 beses lang siyang tumira sa paint, kung saan dapat dun most of his shots with his 7'5" frame. Yes, we know how skilled si Wemby, pero sa haba niya, dapat hindi siya nagsasettle sa jump shots. Pero na lang siguro pag buena siya. Pero seems off night siya sa Game 1 eh. Kaya dapat sa loob siya trumabaho with a higher percentage of making the shots, whether on pick and rolls or putting him in the post. Tapos minama pa nga siya ni Towns sa loob eh. Sa depensa naman, ilang beses siya nadali ni Towns sa pump fake sa tres eh, tapos driving to the basket. Sobrang dikit kasi nga sa depensa kay Towns. Kaya dapat siguro onting distansya para hindi siya maiwan sa penetration ni Towns. Punta naman tayo sa pangalawa mga brad. Ang all-star na si De'Aaron Fox ay patuloy ang mababang performance sa playoffs. Sa Game 1, tumira lang ito ng 3 of 13 from the field for only 7 points laging in 38 minutes. Tapos tumirada lang siya ng 7 points, 5 assists and 4 rebounds. Very subpar performance to from a starter and all-star caliber like him. Hindi nga na-repay ang minutong nabigay sa kanya ni Coach Mitch Johnson. To add to that, may 2 crucial plays pa siyang hindi na-deliver sa closing minutes. Unang-una, with less than 2 minutes in the play after nung crucial na tres ni Bronson, nag-give and go si Wemby at si Fox. Tapos, na-miss ni Fox yung open 10-foot jumper inside the free throw area. Crucial yun eh, kasi that will tie the game. Tapos, on the next play, siya ulit. Sumaksak si Bridges for a pull-up with time running down. Sinundutan niya. Ayun, foul. Ayun, talong Spurs. Lamang bigla ng 4 ang New York Knicks for a more comfortable lead with 1 minute into the game. At dyan papasok mga brad, ang iniiyak ng ilan na si Dylan Harper ay dapat gawin ng starter over De'Aaron Fox. Di hamak na mas maganda ang pinapakita nito ngayon sa recent games sa playoffs kumpara kay De'Aaron Fox. Laging in only 28 minutes nung Game 1, mas bababa kumpara kay Fox, ay kumamada ito ng 16 points and 10 rebounds with a high 60% on shooting 6 of 10 from the field. While watching Harper, kitang-kita mo na parang hindi na to rookie maglaro eh. Minamama nga lang nito sina Bronson driving to the basket. Tapos nung first half, may streak of points pa nga ito eh nung walang makuhang puntos ng Spurs. Di hamak na better defender din si Harper with a 6'5" wide body kumpara sa 6'3" little frame ni De'Aaron Fox. Kaya marami nagtataka for some reason bakit si Harper barely played nung fourth quarter. Around 3 minutes lang ata eh, in the middle of the fourth. Eh siya ang may pinakamagandang laro sa Spurs noon all throughout the game bukod kay Champagny. Si Coach Mitch Johnson lang makakasagot niyan. Kaya sa Game 2, dapat siguro mga brad ilagay ng starter si Dylan Harper over De'Aaron Fox. Very obvious na mas effective si Dylan Harper ngayon kaysa kay Fox. O kaya pwede din yung ginagawa ng Spurs before kay Ginobili na super sub. Hindi nga starter, pero malaking minuto nilalagang ito sa laro at pag crucial minutes, siya yung nilalagay ni Greg Popovich. Ayun mga brad, kayo, ano sa tingin nyo dapat na gawing adjustments ng Spurs para manalo sa next game? I-komento lang at pag-uusapan natin yan. Thanks for watching and God bless. And see you on our next video.